Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi man halos kapani-paniwala, subalit unti-unti na palang nakakabalik ang gobyerno ng Hamas sa Gaza at muli na nilang naitatayo ang kanilang dating pamahalaan. Ito'y sa mga lugar kung saan ang Israel ay nag-atras ng kanilang mga tropa upang magpahinga at magsanay. Nag-deploy na ng mga pulis sa mga nasabing lugar at sa katunayan, ang ilan sa mga mamamayan ng Gaza ay nakakatanggap na ng kanilang sweldo sa mga nakalipas na linggo. Ito'y ayon mismo sa ilang mga residente ng Gaza at sa mga senior officials ng militanteng grupong Hamas. Ang mga nangyayari na ito ay isang malaking senyales ng muling pagbangon ng Hamas sa Gaza sa kabila ng mga dilubyong sinapit ng lugar sa kamay ng mga tropa ng Israel na nagsimula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa Israel noong una, dudurugin umano nila ang Hamas at wala silang ititirang buhay. Hindi din umano nila hahayaan na muling manaig ang kapangyarihan ng Hamas sa Gaza na pinamamahalaan nila mula pa noong taong 2007. Sa mga nakalipas na araw, ang puwersa ng Israel ay nagpahayag na sila ay nasa third stage na ng pag-atake laban sa Hamas. Mas pinatindi nila ang kanilang ginagawang pag-atake sa western at northwestern part ng Gaza City, kasama mga lugar na kung saan sinasabing ang ilang mga residente dito ay nakatanggap na ng kanilang mga sweldo mula sa gobyerno ng Hamas. 4 na residente ng Gaza ang mismong nagsabi sa Associated Press na isang kilalang news agency sa mundo na muli nang nakapag-deploy ng ilang mga civilian police at mga nakaunipormeng otoridad sa mga police headquarters at ilang mga gusali ng kanilang gobyerno, kahit pa sa Al-Shifa Hospital na pinasabog at inatake noon ng puwersa ng Israel. Ayon sa mga residenteng ito ay unti-unti nang bumabalik ang mga civil servants sa Gaza at mas madalang na lamang ang mga nakikita nilang airstrike mula sa Israel. Ang pagbabalik ng kapulisan sa mga lugar na ito sa Gaza ay isang malaking senyales na sinusubukan na ng kanilang gobyerno na muling ibalik ang kanilang dating kalakaran. Naisipin nila itong gawin dahil na din sa pag-withdraw ng Israel ng ilan sa kanilang mga tropa sa Western Gaza noong nakaraang buwan lamang. Ang ulat na ito ay mula mismo sa isang Hamas official. Ayon pa sa opisyal na ito, ang leader mismo ng Hamas ang nagbigay sa kanila ng direksyon ukol sa pagpapanumbalik ng gobyerno at mga batas ng Hamas sa mga lugar na inalis ng Israel ang kanilang puwersa. Nagkalat ngayon ang kapulisan sa Gaza upang bantayan na din ang mga residente na nanloloob ng mga tindahan at ibang mga gusali upang magnakaw ng kanilang mga pagkain at kumuha ng iba pang mga pangangailangan. Mula kasi ng lusubin ng Israel ang Gaza ay hindi na din naging sapat ng supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga residente ng Gaza para makasurvive. Kaya naman marami sa mga naroon ang nanlolob ng mga bahay, tindahan at iba pang mga establishmento upang kumuha ng kanilang mga stocks at supply. Ang ilan sa mga residente na gumagawa nito ay umalis na din sa mga evacuation center na inilaan ng gobyerno ng Israel para sa kanila at mas piniling bumalik sa kanilang mga bahay. Sa nangyaring pag-atake ng Israel sa parteng iyon ng Gaza, maraming mga bahay ang labis na napinsala habang ang ilan ay halos abo na lang at ilang piraso ang natira. Ayon sa isang residente, bilang panimula, ilan sa mga police officers at government workers ang nakatanggap ng $200 o humigit kumulang 11,000 piso bilang kanilang sweldo. Mula kasi nang makontrol ng Hamas ang Gaza, nasa 17 taon nang nakakaraan, umabot sa 10,000 manggagawa o civil servants ang kanilang pinapasweldo, kabilang na dito mga guro at pulis na hindi dapat umano pabayaan ng kanilang gobyerno. Ang pagbibigay ng sweldo sa ilang mga empleyado ng Gaza ay nagpapatunay na hindi talaga ganoon kalakas ang naging pag-atake ng Israel dahil nagawa pa rin nilang kahit paano yung magsimula at magpamudmud ng sweldo ang kanilang gobyerno. Sa kabila ng mga lumabas na balita na nasa mahigit kumulang 9,000 Hamas ang namatay dahil na rin sa kaguluhan.
Maraming mga eksperto ang nagsasabi ngayon na ang nais ng Israel na pulbusin ng Hamas ay imposible, lalo pa't madami na ngayon ang mga bansa at grupo ang tila nakikisimpatya sa mga mamamayan ng Gaza. Sa ngayon ay mas pinagtutuunan at naiipit sa kaguluhan si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Sa kabila ng kanyang naging pahayag noon na pupulbusin nila ang Hamas, ay marami ngayon ang tumutuligsa sa kanya dahil hindi pa din napapakawalan ang mga nalalabing bihag ng Hamas habang madami pang mga sibilyan ang nadadamay sa Gaza. Maraming mga bansa at grupo ng tao ang nananawagan ng ceasefire para mapakawalan ng mga natitirang bihag. Tapos na umano ang oras ni Netanyahu dahil sa mahaba-haba na ring panahon ang lumipas mula nang pinagbigyan siyang patunayan ng kanyang nais. Subalit hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang nagiging positibong resulta ang kanyang mga naging aksyon. Sa pagbabalik ng gobyerno ng Hamas sa Gaza, tila mas nagiging malinaw na ngayon kung sino ang magpapatakbo ng Gaza kung matapos na ang digmaan at iyon ay ang Hamas pa din. Kahit kasi si Netanyahu ay wala pang plano kung paano nila pamamahalaan ang Gaza at nagsabi din noon na wala siyang balak na pamahalaan ito. Kaya ngayon, tila ang kanilang ginagawang pakikipaglaban sa Hamas ay mawawalan din ng saysay dahil sa dulo, Hamas pa rin pala ang mamamahala sa Gaza sa pagtatapos ng digmaan at hanggang sa mga susunod pang taon. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na isa ang Qatar sa nagpapadala ng pera sa Gaza noon upang swelduhan ang mga mamamayan nito? Hindi naging pabor ang Qatar sa ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 Oktubre. Subalit ang dapat pa rin umanong sisihin ay ang Israel dahil na din sa ginawa nitong pananakop sa Palestine. Sinubukan din ng Qatar na kausapin ang bansang Iran na wag nang makisawsaw para na rin hindi na mas lumawak pa ang kaguluhan. Hindi umano hangarin ng Qatar na ipakita sa mundo na sinusuportahan nila ang Hamas sa kanilang ginagawa at ang tanging nais lamang nila ay ang matulungan ng mga sibilyan sa Gaza, lalong-lalo na ang mga kabataan na wala pang nalalaman sa mundo. Kaya naman dahil dito, isa din sa mga naging pangako ng Qatar ay ang patuloy silang magpapadala ng pera sa Gaza bilang tulong sa mga sibilyan. Ayon kay Qatari Minister of State for Foreign Affairs Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, patuloy umano nilang tutulungan ang kanilang mga kapatid na Muslim sa Palestine at hindi sila titigil sa ginagawa nilang ito dahil kahit noon pa man ay ito na ang kanilang hangarin. Nagsimulang magbigay ng pera ang Qatar sa Palestine simula pa noong taong 2018. Idinadaan nila ang mga suitcase na naglalaman ng cash sa Israel patungong Palestine na kung minsan ay may lamang nasa 15 milyong piso. Nagsimula ito ng ang Palestine Authority at ang gobyerno ng Palestine sa Israel-occupied West Bank na kilalang kalaban ng Hamas ay nagdesisyon ng alisin ng sweldo ang mga empleyado sa Gaza noong taong 2017. Sinubukang kontrahin ng Palestinian Authority ang cash assistance na ito ng Qatar, subalit ayon sa Hamas, ito umano ay para sa kanilang pangangailangang medikal at kalaunay inaprubahan na din ito maging ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Sa ginagawang ito ng Qatar, may mga nagsasabi tulad na lamang ng Israel Foreign Minister Eli Cohen na ang perang ibinibigay ng Qatar sa Hamas ay nagiging tulong umano para ipangbili ng mga gamit ng Hamas sa kanilang pakikipagsagupaan sa Israel. Sinisisi din ng Qatar na nasa likod din umano ng sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 Oktubre. Mariin naman itong pinabulaanan ng Qatar at sinabi na kung hindi titigil ang sinuman sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa ginagawang pagtulong ng Qatar sa Palestine ay mananagot at maaaring pagmulan ng mas malaking kaguluhan.